Kasing yaman ang lupain ng Maramag Bukidnon. Sa Mindanao, isa sa mga patunay rito, ang dami ng nagtatayugang mga puno ng langka. Ang bunga nito, pinapapak, inuulam at isinasahog sa mga panghimagas. Hulog ng langit para sa mga taga rito. Pero hindi para sa ginang na ito na nag-agaw buhay sa ospital. Ano niya yan? Sakitan siya sa tubo, loy kaayo. Matapos aksidenteng nahulugan o napagsakan ng langka. Ang bilis kaya ng pangyayari diretso yung pagkahulog niya. Kaya nagpanik kami. Blanco gigo nga gatulo akong luwa nga ambot ko kasabot na adlok naman ko nga basi kung si may tapos mong sawa. May mga nagtatayugang puno ng langka ba sa inyong mga probinsya? Sana magsilbing babala ang pangyayaring ito. Umaga nitong January 3, naglaba ang mag-inang Lily at Ruth sa poso sa likod ng kanilang bahay. Pabalik lang siya para tingnan yung washing kung na tapos na bang pag-ikot-ikot. Pagpalakad niya, papunta pa lang doon, diretso yung pagkahulog niya. Si Ruth biglang bumulagta 5 metro kasi mula sa poso. Nabagsakan siya sa bandang ulo ng bunga ng langka. Paglingon ko kasi, nakahiga siya pag ganun, tapos yung kamay nakaganito straight, then yung mata nakamulat. Singgit man to akong kamanguran nangayog tabang sa ako So nga dito na mo siya gidala sa ospital ng Ditso. Isinakay nila si Ruth sa tricycle ng kapitbahay nilang si Genaro na siya ring may-ari ng lupa na kinatitirikan ng puno ng langka. Dako akong kabalaka gyud para sa iya. First time gyud nga nahitabo nga diri. Gi-oxygen siya Ditso. Sakitan siya sa tubo, loy kaayo. Nasa pool pala ng langka sa batok si Ruth kaya siya nagtamo ng injury sa gulugod o spinal cord. Critical talaga ma'am kasi yung pasyente dumating dito, napituan yung utak niya ma'am. Kailangan na intubate yung patient. Talagang impending respiratory failure. Pero dahil walang espesyalista sa ospital, inirekomendang ilipat siya sa mas malaking ospital sa Cagayan de Oro City na halos 4 na oras ang layo. Maramang kong nasyak, blanco gigo. Ang langka na bumagsak kay Ruth narito pa rin sa pinangyarihan ng aksidente. Itong nakahulog sa ulo ng asawa ko, pero sinunod nila dahil sa paniniwala na sumpa. Ang bunga ng langka, tinatayang nasa 4 na kilo ang bigat na hulog sa sobrang pagkahinog sa punong may taas na 24 feet o katumbas ng gusaling may 2 palapag. Sa kabila lang ang lata, ang durog. Ang sa kabila is matigas. Yung nakatama sa kanya, yung matigas. Dito po siya natumba at nandito pa yung aritis niya. Sakit kayo. Katulon mo ko ni Agi atong ng lugar dia. Wa man di ma ako natagakan. Kapag ang isang object ay nakabitin sa mas mataas na lugar, ito ay maaaring maging sanhi ng pagkakaroon nito ng mataas na final velocity. At kung ito ay mahulog, ito ay maaaring magkaroon ng higit na mas malakas na impact. Si Genaro, na may-ari ng lupang kinatirikan ng puno, balak na raw talagang ipaputol ang mga sanga ng puno ng langka. Lalo't delikado ito kung may bagyo o malakas na hangin. Wala may bakante ang kuan kanang musaka kay napoy trabaho. Natatakot ngayon si Genaro na siya ang masisisi sa nangyari. Nabalaka ko sa akong kaugalingon ug unsa nagigsaon malagi nga wala man ko'y financial nga Kung mapapatunayan na merong kapabayaan sa kanyang part, maaari siyang pagbayarin ng danyos dahil meron tayong konsepto na tinatawag na quasi-delict sa Article 2176 ng Civil Code. Pero ang pamilya ni Ruth, wala raw balak magsampa ng reklamo laban kay Genaro. Hindi naman talaga namin sila masisisa, ma'am, dahil hindi naman nila kagustuhan kung anong nangyari sa kina Aksidente talaga lahat. Ako nagpasalamat sa Go sa tungdan nga wala sila'y kahibaos sa ilang kaugalingon parte sa ako. Sa kahilingan ng pamilya at para hindi na rin maulit ang aksidente, ito lang Biyernes, ang puno ng langka pinutol na ng mga kawani ng Municipal Environment and Natural Resources Office ng Maramag sa Bukidnon. Yung ideal na spacing sa pagtatanim ng mga kahoy, at least 10 meters yung distansya.
Samantala, matapos ang halos 4 na oras na biyahe mula Bukidnon, nadala na rin sa wakas si Ruth sa Northern Mindanao Medical Center sa Cagayan de Oro. Dumating siya almost more than 24 hours from the injury. So this kind of injury kasi dapat madalian yung diagnosis. Now, ang pasyente ay stable medically, but yung neurologic niya is 0. So meaning paralyzed. Base sa kanyang CT scan, may na-dislocate na buto sa kanyang gulugod. Ito yung bali niya plus dislocation. This is the normal CT scan. Malaki yung space ng spinal cord. Sa patient, ipit siya. Si Ruth, kasalukuyang hindi nakakapagsalita at hindi rin maigalaw ang kanyang katawan. Masakit lang doon, aking ina, nahihirapan nun kasi yun ang sumasakit sa isip ko. Masakit talaga. Lalo na sinasabi sa mga doktor doon na mag-pray na lang talaga. Yung procedure is posterior decompression spinal stabilization. Our goal is to stabilize the spine. The chance na makalakad siya is slim. Ang gagastusin daw sa kanyang operasyon, posibleng umabot sa ₱250,000. 10,000 pesos para po sa family. Pwede po kaming tumulong sa kanila po para mabawasan yung bill nila. Nining ko sana na may tumulong sa amin, panggastos ron. Pagpakain lang sa amin kulang pa. Walang-wala talaga kami, ma'am. Sa gusto nga mo tabang, ako naghahangyo ko sa inyuhang kaluoy. Unta, makahatag mo, bisag gamay lang nga mga pagtabang. Miss ko na talaga siya. Minsan nag-hallucination na lang talaga ako na pagmulat ko, okay lang. Kung pwede lang mabalik yung oras, ma'am. Bakit kasi sa ina ko pa, sa lahat-lahat naman, ang ina ko pa. Saan kayo humugot ng lakas po ngayon? Sa ibabaw. Siyaragi akong gisaligan. Huwag ko ilayang kasumbungan. Ang ako lang mga maulian akong asawa niya mo balik mi sa neutral na mga panginamay. Bahalag pobre kami, ma'am. Basta kay himsog kami, mga pamilya. Sa dami ng gamit ng bunga ng langka, itinuturing itong miracle crop. Ipinapanalangin din ngayon ng pamilya ni Ruth na sana sa kanila magkaroon ng milagro.